Yes, let's start. Okay, mag-uumpisa na po tayo. Good morning, good evening, good afternoon, everyone. Thank you Magandang so umaga, much for magandang gabi, at joining magandang IWF hapon sa lahat. Environment. Climate change is a Maraming labor salamat sa issue. pagdalo Domestic sa workers ating demanding justice. usapan na ang Before we climate change ay start, isang a reminder issue that today tungkol we sa have pagtatrabaho. interpretation in multiple So bago languages. tayo So please mag-umpisa, follow the instruction on the ipapaalala ko screen lang na mayroon tayong and the pagsasaling language that wika you require. para sa iba-ibang We wika. will have So several hanapin nyo lang types sa screen questions and yung answers at the wika end. ninyo. So feel free to Maya-maya introduce yourself magkakaroon tayo in the ng chat box. We pagtatanong always love at reading mga your pagsasagot. hellos, your olas, and So please put some bumati lang emojis po there. kayo at We will make sure to kinagagalak answer naming questions mabasa ang either inyong mga today if pagbati. we have the time or through a follow-up So kung may report. oras tayo, So pwede kayong climate change magtanong does not o only pwede niyong affect gawin ito biodiversity, sa loss, follow-up report. deforestation, and land use, but also So entirely the ang labor market pagbabago ng and klima ay hindi worker lamang rights. apektado Acting dito ang as an kapaligiran, exacerbator of pati na rin existing ang pagtatrabaho. precarities and endangering domestic workers by exposing them to health At risks. Many domestic workers nailalagay nito sa peligro ang ating mga at the domestic Far worker East dahil suffer the sa impact of pagbabago the ng kapaligiran. contamination of our lands, of our waters, of our rivers, Kakaroon ng mga threatening pinsala ecosystems sa ating and mga leading to lupain, increased mga virus katubigan, emergencies. Many domestic workers at coming nagkakaroon from rural ng kahirapan sa backgrounds, pagbabawas coming ng from emergency the agrarian dahil sa virus. lands, they are exposed to Karamihan sa health ating mga risks. They are domestic living worker in ay crowded, unsanitary nagmumula sa mga conditions, nahihirap na cleaning products in background. the houses with the strong chemicals that pollute not only the Sila ay environment but also nasa affect kondisyon our na health, nagtatrabaho na and handling na-expose waste sila sa mga within chemical ourselves. at mga ibang Today, uri we ng want to dumi. discuss At how is that sila pa yung environmental justice is humahawak a sa mga labor dumi issue, sa sambahayan. and what kind of approaches have So ngayon, domestic workers in the global movement have tatalakayin taken natin to kung bakit elaborate ang the links kawalan ng between hustisya sa climate change kapaligiran ay isang and labor other issue. sectors, such as At workers' tingnan rights. natin kung ano yung This is a kaugnayan matter that has been discussed ng in the last pagbabago ng klima o IWF climate change sa Congress iba-ibang in sektor tulad 2018 ng through a karapatan ng mga manggagawa. resolution that it was coming from the Americas. And when I say Americas, I want to say At may isang coming from resolusyon na Latin America, from North nagmula sa mga America, Amerika. and from the Pag sinabi kong Caribbean. Americas, ito The ay discussion was very galing sa lengthy North and America, very Latin rich, America at bringing Caribbean. different elements and layers that pose environmental Mayroong justice iba-ibang to us elemento and at mga bahagi outline ng as an issue that is hustisya also sa about workers' rights. kapaligiran. Today, we At have mayroon din one mga of the iba-ibang levers issue that has been tungkol sa pushing for this karapatan ng mga resolution manggagawa. in the Ngayon, mayroon Americas and tayong was mga brought to the Cape Town pinuno o mga Congress, leader. and she is Ruth Diaz, and she's here today. At ang pangalan niya ay So, si Miss for Ruth Diaz at interpreters, nandito I'm siya going ngayon. to switch to Spanish in this moment So ngayon, para sa to mga introduce tagapagsaling wika, lilipat ako sa wikang Ruth. Muy Espanyol. buenos días, muy bienvenida, muchas gracias por Magandang unirse a umaga, Ruth. nosotros. Ruth es nacida y crecida en Santo Domingo, en Pagbati la sa República pagdalo mo Dominicana. sa atin ngayon. Ella nació en Ako ay pinanganak sa 1978. Santo Domingo sa Es la Dominican mayor de Republic 3 hijos. at Ruth siya es ay pinanganak noong actualmente la 1978. presidenta de Siya la ay mayroong Federación 3 anak Nacional de Mujeres Trabajadoras at y siya ang también de la kasalukuyang Cooperativa presidente ng de Ahorros National y Federation of Working Women Recrutas de Servicios de at ng la kooperatibo cooperativa COFENAMUTRA. ng Ella también mga es la savings at directora multiple credit ejecutiva de un centro para sa especializado mga para nagtatrabahong kababaihan. capacitación Siya a isang servicio direktor din, doméstico. isang Ruth specialized training sector tiene para sa mga muchos kasambahay o estudios, domestic diferentes worker. tipos de estudios. Tiene ella una Si Ruth ay acreditación mayroong en kakaibang mga administración degree at pública, isa sa kanila en ay administración ang de business empresas, administration o tuvo pamamahala ng especialidades negosyo, en administración de hoteles, también en pamamahala ng seguridad publiko, social y diplomas at mayroon din de siyang estudios postgraduate regionales a nivel na degree turístico sa hotel en administration. diferentes Sa partes social y security rin at también una kakaibang diploma sa mga regional. integración entre seguridad social y con una perspectiva de género Mayroon din y siyang los diploma riesgos na nag-uugnay ng ocupacionales. social Ella security sa también tiene perspektibo conocimientos ng de kasarian, leyes y integra occupational todas risk. estas perspectivas en la lucha por las May kaalaman trabajadoras din del siya tungkol hogar. sa batas. Entonces, sin más, invitamos a Ruth
at para mayroon que din siyang ella nos cuente de mga qué perspective manera para sa nace esta iniciativa pakikipaglaban ng mga de solución manggagawa de ng la CUT kasambahay. y de qué manera fue evolucionando a medida Kaya que se iban dando kaya las discusiones con nagkaroon ng otras katutuhan líderes de todas ang partes del mundo durante nuestro Congreso. resolusyon na ito. Ruth, adelante y bienvenida. At nagkakaroon tayo ng Bueno, pagtatalakayan muchísimas gracias a mula sa Adriana, a todo el iba-ibang equipo, pinuno. Rula, mi compañera y estimada Lilian. De verdad que Maligayang pagdating. compartir este espacio con mujeres tan Maraming destacadas. salamat, Adriana. At Te gusto ko agradezco y a ring Dios y a baltiin ang Ruiz por iba-ibang permitir que mga desde la CEDAW, panauhin desde dito, la Rula at Comisión si Lila. para ver la condición jurídica So y social de la napakahalaga mujer, ng podamos estar hablando de estos temas que desde la pagkakaroon perspectiva at laboral pag-aanalisa también es abordado el cambio climático, el medio ambiente, cómo na repercuta. Me ang acuerdo pagbabago como ng klima ay cuando en el hindi gaanong 2017 nos natutugunan. estaban At ya nagkakaroon ito convocando ng para epekto la sa karapatan ng inauguración de mga nuestro Congreso en manggagawa. la ciudad del Cabo en Naalala ko, 2018 y todas tayo las ay tinawag profesionales upang se movilizaban makipag-koordina para sa poner Kongreso estas noong soluciones. Y cuando 2018. nos llegó el At ang correo ating mga para que tanggapang nosotros pangrehiyon pudiéramos ay adoptar o hinimok proponer medidas o at resoluciones, sila ay nagpadala ng allí pues email de una vez sa atin upang pusimos de magpanukala ng mga manifiesto el hakbang tema del o mga cambio resolusyon climático o el tema medioambiental desde el punto de vista laboral. Y ocurrió en un momento en que at nagpapahayag precisamente estaba na siendo ang pagbabago instituida ng en el klima Ministerio ay de Medio Ambiente napakahalaga de din la para República sa Dominicana. perspektibo Y ng de mga ahí manggagawa. nace esa inquietud por el debate, Ako ay isang porque naging consultant sa tema sumamente Ministeryo ng cómo abordarlo, Dominican desde el Republic. tema río, mares, sobre Ito ay todo el napakalubhang tema del technical clima na usapin solamente. Y ahí comenzamos nosotros un debate de las más dahil altas instancias con kailangan el natin itong ministro tugatan sa magkakaibang de Medio perspektibo. Ambiente, Ministerio de la Mujer y un sinnúmero de instituciones públicas para esta incidencia. Y de aquí nace la Ang proclama Naomi Agreda. Ministeryo ng mga Kababaihan. Y cuando estuvimos con la oportunidad de visibilizarlo nuestro Congreso en Ciudad del Cabo 2018. Takihin, ito Fue yung tinatawag na evidente resolusyon. que de Ito las yung mujeres tawag sa pudimos Espanyol. coordinar para poner esto de manifiesto. Y tengo que admitir que el debate en un momento, At pues, inaamin resultó ko un na tanto sa desconocido y había muchas kahit inquietudes, papaano pero luego ang hacía algo diskusyon totalmente ay medyo hindi maravilloso. gaanong Y es alam cuando at ang daming comenzamos a hablar concerns ang mga de motivar cómo el alalahanin. cambio climático arrastra y motiva los desplazamientos, Kaya especialmente en las doon mujeres, tayo nag-umpisa na las magsalita at indígenas, porque la hinimok ang aldea iba comienza a dejar at de producir. paano Pero cómo esto afecta magkakaroon ng a la economía epekto ang en climate los change, temas lalong-lalo na sa ambientales. mga Porque magsasaka cuando hay un at mga siniestro, por ejemplo, y se at sa escasea mga el lumad agua, na no hay luz, los alimentos no hay, cómo esto afecta a las que se quedan en los hogares, ya sean remunerados o no, cómo walang se tubig. duplica su trabajo y cómo su condición física comienza a desmejorarse. Y es de ahí que comenzamos a ver todo un escenario en donde vemos, como lo veíamos nosotros desde aquí con la campaña no agresión, una cultura de no agresión, cómo en paralelo podíamos poner la madre tierra, que así como el mundo, así como el ser humano se ha apoderado de lo que es la madre tierra y la ha querido depredar, asimismo se podía constituir un verdugo en la violencia en contra de las mujeres, el patriarcado en contra de lo laboral, todo un sistema económico en contra de un sistema que viene en una cadena de mando que sirve de deterioro. Y de ahí el tema de la no agresión. Pero puntualmente en lo que respecta al tema de las trabajadoras del hogar, veíamos cómo entonces podíamos nosotros preservar la salud de mujeres recicladoras, de mujeres trabajadoras del hogar. ¿Qué hacer? At Y kailangan el nating tema es hogares ecológicos. ¿Qué significa el tema de hogares ecológicos? kaligtasan Es ng ating tratar de que todos esos residuos sólidos, todo lo que le llamamos basura, pueda ser productivo y hasta de emprendimiento. Precisamente ayer concluimos una ecoferia en donde compañeras
mga dumi un na sector solid que or elegimos solid waste. de las juntas de vecinos de Villajuana, donde es un sector muy contaminado, donde están las tres At mayroon centrales tayong mga sindicales exhibit mula sa ating de mga nuestro kasamahan. país, convergieron con nuestras líderes de las trabajadoras del hogar y después de un sinnúmero de Meron manualidades tayong mga y de punong talleres tanggapan ng técnico union ng femenino, ating mga se pusieron bansa. de manifiesto un sinnúmero de artículos que At pudieran vender pagkatapos ng a nuestro pagkakaroon ng mga público workshop tungkol objetivo sa general. pagiging babae o Y de feminism, ahí la lógica de cómo yo a nabanggit través de nila un hogar puedo kung ano inclusive yung a mi ano empleadora nila darle sa una publiko sensibilidad de que no contaminemos el at ambiente, paano cómo nosotros reciclar, cómo usar las tres R, bilang pero isang también cómo no ser tan sambahayan paano invasivo ko los ito productos ipapaabot sa que aking puedo usar de amo químicos para kung la paano natin limpieza. Y eso ma-recycle repercute eminentemente ang mga en los dumi, riesgos paano laborales y muna la gamitin protección de ang la mga salud, duming lo que chemical nos lleva al convenio 189 y su en países su ratificación, pero en otros que ya están ratificados, na su nagpapadala debida sa atin muli aplicación. sa Convention Y 189. cuando vemos todo este contexto desde el mundo, desde el punto de vista laboral y de la no agresión, tenemos que mencionar al 190. El 190 que viene al tema de la violencia. Mula sa pananaw Cuando el cambio climático afecta a todo el mundo, de manera biológica, ¿cómo afecta a las mujeres? Afecta a todo el mundo, pero ¿cómo afecta al cuerpo de una mujer? Y ahí está el tema inclusive de abortos involuntarios, de la mala alimentación, porque los productos que estamos utilizando para el cultivo y para las demás cosas, ¿cómo afecta nagkakaroon tayo de ng manera directa a mi mga cuerpo? Entonces estamos hablando de violencia iba ay biológica, nakukunan. violencia laboral, estamos hablando de una violencia económica, porque ya cuando una mujer decide desplazarse a otro contexto de la ciudad para trabajar, no es porque yo lo estoy eligiendo, es porque tengo que sobrevivir. Entonces ahí me encuentro muchas veces en un ambiente totalmente desconocido, totalmente diferente a lo que es mi cultura. Imagínense las indígenas, a lo que mi cultura me ha permitido vivir mi identidad como ser humano. Y cuando se Isipin nyo na encuentran lang en yung eso, mga se encuentran con el tema de violaciones, agresiones físicas, verbales, por todo un tema de desconocimiento. Entonces, ver el cambio climático, mga ver la evolución del medio nililigalig ambiente y transversalizarlo más allá de una perspectiva de género, llevarlo a una perspectiva laboral, pues nos permite eminentemente visibilizar que mucho se le debe a todo el espacio que tiene que ver con trabajo doméstico, el tema neoliberal, capitalista, donde se toman las decisiones en cada uno de los gobiernos que hemos mayroong visto, kinalaman no desde el punto de sa vista para preservar ating lo que ya tenemos, mga sino iba-ibang para usapin. ganar los tratados de libre comercio que son muy pasivos en ese sentido y muy conservadores para poder avanzar el tema supuestamente de la mano de obra y que se creen grandes empresas sin importar el costo que tengamos que pagar. Son temas que nosotros desde la perspectiva de la FIT con esta resolución So creo que kahit ano pa ang mga cuantitativo y cualitativo al nosotros poder proponer so sa temas perspektibo tan ng IDWF, sencillos desde un punto de vista tan sensible ibig sabihin y nito, que hoy por hoy nagkaroon tayo ay kumukuha ng napakalaking hakbang debe de ser sa acompañado resolusyon con derechos y at con inilalagay justicia natin moral. sa lapag ang Hay mga un convenio que no puedo napakasensitibong dejar de usapin o mencionar issue. y es el May 153, kinalaman ito sa lo que tiene mga que ver karapatang con pantao at la karapatan conciliación entre ng mga trabajo manggagawa. y vida familiar de mujeres que trabajan. Muchas veces estamos expuestas a nuestro trabajo, pero necesariamente no podemos nosotros incidir en nuestro trabajo con eso. Y por ahí es que queremos concientizar al mundo laboral, pero más que nada al mundo de las trabajadoras domésticas, a los tomadores de decisiones, a los empleadores, a las empleadoras, a que tomemos conciencia que el núcleo más pequeño, Lalong-lalo na sa mga employer o amo, kinakailangan na malaman nila na hindi nila alam. At mula sa buod nito, lahat doon tayo mag-uumpisa sa upang mahimo at doon din ang simula na magkakaroon tayo ng ligtas at siguradong kapaligiran ng pagtatrabaho. Hinahangad natin ng magkaroon tayo ng mga pulisiya o
mga patakaran na may kinalaman sa kapaligiran. At ito ang buod ng ating resolusyon. So magkakaroon tayo ng impact sa pagbabago ng klima at solid waste. Hindi lang nanatili tayo na nagsasalita, nagkakaroon din tayo ng kilos. Hindi lang lamang ito ang proseso ng paggawa ng desisyon. Kinakailangan din natin kumilos at kinakailangan natin magkaroon ng pagsasanay. Kaya nagkakaroon tayo ng exhibit dito sa Dominican Republic at ito ang naging realidad. At ito ay batay sa brochure na ito na tinatawag nating do not attack o huwag atakihin. Muchísimas gracias a ti, Ruth, por darnos este marco donde nos cuentas de dónde nace, pero también cómo se viene enriqueciendo. So maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng napakadetalyadong balangkas, hindi lamang tungkol sa kapaligiran, kundi tungkol din ito sa malalim na pag-aanalisa. Naalala ko rin nung nasa Cape Town ako, yung aking mga domestic workers at mga kasambahay at mga pinuno. Como dices, el hambre voraz del capitalismo que nos está impactando y nos está agrediendo a todos, pero lo importante ang kapitalismo ay mayroong ang ating pagiging matakaw sa kapitalismo nagkakaroon ng mga epekto. Kaya ginagawa natin itong resolution pang magkaroon tayo ng solidong hakbang. So, aanyayahan ko ang ating susunod na panelist upang ipagpatuloy. Entonces, voy a poner una pregunta que es para todas las panelistas. Siendo una trabajadora doméstica, líder de diferentes partes del mundo, kung magbigay ng tanong sa mga panelists natin bilang mga pinuno mula sa magkakaibang panig ng mundo. So ano yung natatanging hakbang ninyo sa pagitan ng realidad at ng hustisya sa kapaligiran? So aanyayahan natin si Binibining Lilian De Leon. So siya ay mula sa Guatemala at siya ay isang aktivista para sa karapatan ng mga manggagawa at maging sa karahasan. Siya ay nakatuon din sa pagpigil ng pagkakabuntis at pagpilit na pagpapakasal ng mga batang babae sa mga teenager. May mga nilahawkan din siyang iba-ibang pandaigdig na mga pagpupulong tungkol sa manggagawa na mga kasambahay. At may mga kaugnay na kausapin sa mga indigenous o mga lumad mga kababaihan. Maraming salamat, Adriana. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa lahat. Sa lahat sa buong mundo. Lilian De León del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y Cuenta Propias de Guatemala, un sindicato. So, pinangangatawanan ko ang mga Domestic Workers Union sa Guatemala. Kami ay isang union na binubuo na magkakaibang kababaihan. Magkakaibang etnikong background, pinagalingan natin. Meron tayong mga migrant domestic worker mula sa magkakaibang bansa sa hindi lang para sa mga lumad na kababaihan, ngunit sa
afecta este tema el cambio climático. Les comento que en Guatemala, según la encuesta nacional de estadísticas, existen 320,000 mujeres trabajadoras domésticas, en el cual el 92% son mujeres y el 8% son hombres, en donde se enmarca una gran desigualdad para el trato, y también esto implica el tema de derechos laborales que poseen y el acceso también a tener diferentes servicios y mejores condiciones. También esto en las mujeres may maya, access sa mga magkakaibang serbisyo. laboramos más de 36.9 horas en promedio a las actividades remuneradas, mientras que invertimos un 32.8 Sa average, nagtatrabaho horas ng en las actividades no remuneradas, 9 na oras ang mga contando con una carga global del ibang oras ay hindi na 69.7% horas binabayaran. semanales y un 17.4% más de los hombres. Esto quiere decir que las mujeres indígenas Yung 17.4 na porsyento. tenemos una carga muy alta laboralmente, pero también llevamos esa Ibig carga sabihin na ang mga lumad na de ser madres, kababaihan de ser hijas, ay de napakataas ser ng kanilang mujeres que nos afectan kahirapan sa en nuestra vida diaria. pagtatrabaho. At Esto sila nos rin ay afecta a mga nosotras gravemente sila rin mismo también. ay mga anak na babae at may Esta mayroong situación mga de anak. pandemia At ha tenido napakahirap muchas dito para sa kanila. consecuencias hacia nosotras, las mujeres indígenas, especialmente el retorno a nuestras comunidades, el retorno a nuestro lugar de origen. Y esto quiere decir que nos afecta de manera directa por la falta de acceso económico, por la falta del recurso, medio ambiente. Ibig sabihin, Y también mabagal ito dahil sa kakulangan ng ating mapagkukunan sa ekonomiya at pati na rin ang mataas na antas ng hindi pagkakapantay-pantay para sa mga lumad na o indigenous na mga kababaihan. At parang nasa kalagayan tayo na tayo ay tinatalikuran. Las mujeres en las comunidades buscan un mejor beneficio, sin embargo, muchas de ellas son discriminadas, Kaya ang no son contratadas, son komunidad ng violentadas, pandaigdig y esto afecta no solo a su manera física, sino también psicológica. Hemos visto que las mujeres indígenas hindi lang tayo naapektuhan ito sa pangangatawan, ngunit pati na rin sa isip na ating lumad na mga kababaihan ay kasalukuyang dinidiscriminate mula sa magkakaibang anggulo. Ang kaso ng panliligalig at karahasan. Ano yung ginagawa natin? Paano natin hinaharap? At ano magagawa ng ating union o samahan upang ma-represent at paano natin may papayag ang mga karapatan natin na nalabak ang lalo sa mga kababaihang ilang proteksyon. At ito ay nagtuturo din sa atin na walang statistic, walang tala sa sitwasyon na ganito. Ngunit nakita natin mula sa ating pang-araw-araw na gawain at mga hakbang bilang aktivista na naglalagay sa posisyon mga magagawang kasambahay pag dinidepensahan nila ang kanilang tubig at kanilang lupain, nakikita natin kung paano nangyayari ang diskriminasyon. At tinutugunan natin dito sa pagsuporta ng mga kababaihang ito, hindi lamang sa kanilang karapatang pangmanggagawa, ngunit pati na rin sa ibang aspeto. At sinusuportahan natin sila, nakipagtulungan tayo sa komunidad. Guatemala, ang mga ganitong serbisyo, napaka-lungkot tingnan na yung mga karapatang pangtao na dumidepensa sa kanilang mga lupain ay inuusig at minsan sila pa'y pinapatay kapag dinidepensahan nila ang kanilang mga lupain. So, tinutuloy natin ang mga pag-aasikaso na gawain. Hindi lamang para sa mga kababaihang nagtatrabahong kasambahay, pati rin sa mga batang kababaihan.
tayo ngayon ay kasalukuyang nabubuhay sa kasalukuyang kalagayan ng Guatemala. Nakakapanlumong issue bilang mga domestic workers o kasambahay. Dahil napakaunti lang ng ating resources. Hindi lamang ating lupain, pati na rin ating karapatan manggagawa. Tayo ay nagtatrabaho ng napakahabang mga oras, nakakapagod, minsan tigdadalawang shift. Minsan tayo ay nag-aalaga pa ng mga bata at matatanda. Ngunit nais nating ipahayag na walang puprotektang batas sa atin. Nais natin makita ang pinaglalaban natin sa Guatemala at nais nating i-posisyon ang ating mga sarili bilang mga tagapaglaban ng mga karapatan ng mga kababaihan sa pangkalahatan upang mapigilan ang karahasan hindi lamang sa pangrehiyon o pang-munisipyo na level, ngunit pati na rin sa upang ang ministeryo ng paggawa ay mabigyang pansinin ito. Ang ating mga kabataan ay pumilisan o lumuluwas. Ang mga batang ina ay kinakailangan pumunta sa ibang bansa dahil hindi nila kayang suportahan ang kanilang mga sarili kung andito sila. At ito ay hindi lamang nakakasakit sila, nagkakaroon din sila mga pansanan o mga karamdaman sa kaisipan. So ang salukuyang labor situation, sitwasyon ng paggawa, magkakaibang gawain sa kontrata at ay nagiging parang karugtong na ng salitang pagkakaroon ng sakit. Parang nangangahulugan na tuloy na ang mga kasambahay ay pagiging kasambahay ay parang nagdadala sa atin sa mga kalagayan na tayo ay nawawala sa wastong kaisipan at may mga iba pang nag-iisip ng pagpapakamatay. Kaya ang pandemya ito ay pinagkakaisa tayong lahat para maging buo at matibay upang maipahayag natin ang ating sarili sa Ministeryo ng Paggawa at Ministeryo ng Kalusugan. En este sentido también hemos aprendido que el seguro social es importante para nosotras. Muchas mujeres lo necesitan y el trabajo doméstico es un sector olvidado, donde siempre nos prometen campañas, donde siempre nos indican que nos van a acompañar en las diferentes ferias informativas que se realiza, desde las diferentes acciones que realizamos en temas del cuidado. Sin embargo, esto kaganapan na sinasagawa ng magkakaibang kilusan. Ngunit hindi pa ito na ilagay sa kanilang pagsasaalang-alang. May mga iba-ibang usapin na hindi pa nakikita. Kaya kinakailangan natin na ilagay ang sarili natin para maging mas mapapansin nila ang mga usapin tungkol sa lumad ng kababaihan. Maraming salamat, Lilian, sa pagbabahagi dito sa amin sa mga magkakaibang perspektibo kung anong ibig sabihin ng pagiging kasambahay, lalong-lalo na maging isang lumad na kasambahay at paano kayo naapektuhan ng krisis sa kapaligiran at kalusugan. Paano tayo naapektuhan ito sa emosyon, sa katawan, at sa ating mga pandamdamin. So lahat ng mga hakbang na ginagawa ninyo upang ipaglaban, upang bigyan ng inspirasyon
lahat sa atin dito. So, salamat muli, Lilian. So, ipapakilala ko ang ating susunod na tagapagsalita. who will discuss environmental disaster, floods, and hitting domestic workers' livelihoods. So, siya ay magtatalakay sa atin mga sakuna sa kapaligiran at iba-iba pang usapin. Siya ay isang kasambahay sa loob ng 30 taon. Siya ay sumusuporta sa mga manggagawang kasambahay sa Nigeria. So, aanyayahin ka namin. Ikaw na ngayon ang magsasalita. Aisata, are you there? We can see you frozen. And I see that you are muted. I don't know if you can hear us. Perhaps you need to unmute the microphone. Okay. While we wait for Aisata, I don't know if Habang hinihintay natin si Aisata, support her for unmuting the microphone. so maaari bang may tumulong sa kanya ay unmute ang kanyang mikropono? There you go. Okay. Perhaps we can go to the next speaker until we So, give some. doon muna tayo sa susunod na tagapagsalita at bigyan natin ng sapat na oras si Aisata upang matukoy kung ano yung nangyari sa kanyang audio. We're going to go to our next speaker. So, pupunta tayo ngayon sa ating susunod na tagapagsalita. We couldn't reach out to our next speaker who is in India. So, sa kasawiang pala, hindi natin na-connect yung ating tagapagsalita mula sa India. So, mayroon tayong panauhin na maaaring magsalita sa ngalan niya, si Lima. Lima mula sa India. Siya si Sister Lima. Siya ay magsasalita sa ngalan ni Janki. So, go ahead, Sister Lima. Yeah, I am Sister Lima, working with the domestic workers. So, ako si Sister Lima. Ako ay nagtatrabaho sa mga bilang isang kasambahay sa higit 15 taon na sa India. And also I am a joint secretary of NDWF. And ako rin ay isang sekretarya. out of her house, I think the morning itself she has not reached back. So, lumabas si Janki sa kanyang bahay ng umaga at hindi pa siya nakabalik. Kaya hihingi siya ng pumanhin dahil hindi pa siya nakabalik. So, ipagpapatuloy ko na si Janki. Siya ay isang manggagawa sa loob na ng 10 taon. Siya ay nakatira and had to migrate from her district Darbhanga. at kinakailangan niyang lumisan at pupunta sa isang distrito. So, ang katanungan dito, kinakailangan niyang lumuwas mula sa isang distrito at papunta sa malayong distrito. At tinatanong kung ano yung dahilan nito. Ang sabi niya, ang buong pamilya ay lumipat. And Darbhanga, this is from my point I'm telling, Darbhanga is belongs north Bihar. Sila ay lumipat. Usually every year there is Ito ay nasa norteng distrito. flow of 2-3 rivers there, Kosi, Ganga. So every time people dahil nagkakaroon ng hindi karaniwang pagbaha mula sa ilog nila doon, kaya ang mga tao ay kinakailangang lumisan at sila ay pupunta sa mas mataas na bahagi ng lupain ng area na yun upang
maiwasan ang mga sakuna. Kaya nagkakaroon ng kahirapan sa pagkain. Nahihirapan din mag-aral ang mga bata dahil nahihirapan silang pumunta sa paaralan dahil malayo yung paaralan at yung dahil sa mga baha ng maduduming tubig, naapektuhan ito ang sewage at nagpuputol din ng mga kahoy, tao. So kapag umuulan, walang ibang daluyan yung ulan. So yung mga manggagawa ay lumilisan mula sa probinsya papunta sa mga syudad. So sa lumipat sa isang parang semi-rural area. So lumilipat sila mula sa probinsya at pupunta sa syudad at nahihirapan sila na tumira doon dahil sa kahirapan ng panunuluyan at mga iba pang kahirapan. So sa tingin mo ba ang buhay mo ay magiging mabuti sana kung nagkaroon ka ng oportunidad doon sa isang lugar na pinanggalingan mo? Sabi niya, oo. Kasi napakakonti lang ng mga oportunidad mula sa pinanggalingan niya. Kahit na yung mga serbisyo mula sa pamahalaan, hindi talaga nakakaabot doon sa kanila. Dapat sana magkaroon ng accountability sa parehong sa pamahalaan at sa mga may-ari ng mga negosyo o mga factory. So ito yung mga binahagi ni Junkie. Sa ngalan niya, aking nabanggit. So kung may mga iba sa inyo na nais magkaroon ng mga kaliwanagan, pwede niyong banggitin. Maraming salamat, Sister Gina. Totoo talaga na ang mga kasakuna sa kapaligiran ay may malaking epekto ito sa buhay ng ating mga kasambahay. At kinakailangan nilang lumipat sa ibang lugar na wala pa rin silang karapatan o napakakonti lang ang kanilang mga karapatan. So nakikita ko na ngayon na ating kasamang si Aisata ay mayroon ng audio. So anyayahan natin si Aisata. Hi Aisata, can you hear me? Kumusta Aisata? Naririnig mo ba ako? If you can hear me, you can... We don't know if you're frozen. Okay, I see you moving. Go ahead, Sister Aisata. Your microphone is muted. You need to unmute your microphone and the floor is yours. There we go. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, c'était le 6 septembre 2020, frappé par une forte inondation. Dieu, chacun pour soi, Dieu pour tous. So nakikita natin dito ang mga pagbaha na aming naranasan. Nous devons sauver nos vies. Et même si nous le venons, où est-ce que nous allons aller avec? So hindi pa namin narinig si Aisata. Okay. Thank you. Pour que nous retrouvons refuge là où nous vivons, c'est vraiment important.
Okay, it seems that Aisata still has some problems with the audio. Our So interpreter medyo nagkakaroon pa rin ng problema si Aisata. Kaya nahihirapan natin mga tagapagsaling wika na makatanggap salita niya upang sasagawa ng tagapagsasaling wika. So, bigyan muna natin siya ng sapat na panahon. Kapag may problema pa rin, pupunta tayo sa susunod na tagapagsalita. So, tingnan natin muli si Aisata kung naririnig ka ba ng mga tagapagsaling wika. Okay, I think because time Okay, napalagay ko kasi medyo mahirap, may kahirapan talaga tayo sa oras sa ganitong mga kaganapan. With sound behind the scenes. But for now, I think we have to move to the next speaker. So sa ngayon, kailangan nating pumunta sa susunod na tagapagsalita. So siya ay nagtatrabaho sa Lebanon. Si Miriam ay nagtatrabaho sa Lebanon. So, siya ay nakipagtulungan din sa iba-ibang organisasyon, lalong-lalo sa mga organisasyon ng mga migrant domestic workers. Siya ay isang aktivista sa nakalipas na 9 na taon. Everyone, good evening and good afternoon from Lebanon and good morning from around the world. Magandang gabi at magandang hapon mula sa Lebanon sa lahat at magandang araw sa lahat mula sa iba-ibang panig ng mundo. So, ako ay magsasalita tungkol sa mga basura sa Lebanon. Sa taong 2015, nagkaroon ng magkakaibang protesta tungkol sa pagkabigo ng pamahalaan na humanap ng solusyon. Dahil sa pagsasara ng waste dump ng Beirut sa timog ng Beirut noong taong 2015. So, sa gitna ng init ng kapital ng Beirut, ang mga migranteng kasambahay, sila ay nakatira sa loob ng bahay ng amo at yung iba nakatira sa lab. So para sa mga stay-in o live-in, sila ay nagtatapon ng basura. At sa mga live-out naman, sila yung nakatira sa labas ng bahay ng amo. Nagkakasakit din sila, lalong-lalo na sa may hika at mayroong problema sa puso, mga sakit sa puso. Dahil ang issue, dahil sila ay nakatira sa tabi ng area na tinatapunan nila ng basura. At isa ako sa mga nakatira sa mga area na to. At napakadaming daga at mga ipis. At ang ibang bahagi ng usapin na ito, at ang kakulangan ng tubig sa bansa. Walang tubig para sa pangligo at para sa paglilinis ng bahay. At dahil sa mga negatibong epekto na to, ang mga migranteng domestic workers ay lumahok sa protesta. At ako rin mismo, ako ay lumahok. At iba pang mga kasambahay kami ay lumahok sa protesta dahil saan ako nakatira ay nasa malapit lang ng tapunan ng basura. Ito ay isang lugar sa Beirut. Sa kasalukuyan, natugunan na ang problema. Ngayon, ngunit ito ay lumalabas na naman ulit. Kami ay nag-aalala dahil sa kahirapan na sa nakalipas ng 2 taon, ng mga kasambahay ay maraming kinakaharap na mga hamon sa bansang ito, lalo-lalo sa ekonomiya at sa pandemya. Dito sa Lebanon, maroon kasi mga basura at walang mga alternatibo, walang pagre-resiklo. Ngunit ngayon, 2 buwan pa lang nakalipas, huminto na naman sila.
Maraming salamat, IDWF. Thank you so much, Miriam. That's such an impressive Maraming salamat, and important Miriam. work that migrant domestic workers are doing and fighting multiple fronts in Lebanon. So, yun talaga, napakaraming anggulo, napakaraming hamon na kinakaharap ng ating mga kasambahay sa Lebanon. So, babalik tayo ngayon kay Aissata. Tingnan natin kung okay na ba siya at kung naririnig na ba niya ang ating audio at kung maririnig din ba natin siya. Aissata, kumusta? There is Aissata. Aissata, you are muted. Oui, je suis là. Ça peut aller? Oh, Aissata, I think your microphone has, there we go. It's unmuted. Go ahead, Aissata. It seems that Aissata is not able to come up with sound. So medyo nahihirapan pa rin magkaroon ng tunog yung kay Aissata. So yes, go ahead. Now it seems that it's working. Let's try. So ngayon narinig ka na namin. So subukan natin ulit. Okay, donc c'était en 2020. Donc nous avons été frappés par l'inondation. Donc nous étions plus de 1000 à séjourner dans une école de la place, une école publique. Donc chemin faisant, donc je rencontrais quelques travailleurs domestiques. So mayroong 1,000 tao na kinakailangan ilipat. Donc dans la même école, j'ai identifié plus de 50 travailleurs. May nakita din akong ibang mga kasambahay na aking nakatrabaho. At sa panahong iyon, ay bumuo ako ng mga gawaing iyon. Dahil kami ay napapailalim sa napakahirap ng mga kalagayan. Kami ay napalayas mula sa aming mga tinitirhan. Dahil sa baha, kami ay lahat ng mga kalagayang ito ay humantong sa at naapektuhan nito, lubhang naapektuhan nito ang aming trabaho. Aissata. Okay. Était le moment d'amener d'autres. Malheureusement, ça n'a pas porté les besoins de la famille. Donc vous voyez comment nous dans les classes. Medyo naputol yung kanyang pagsasalita. Hindi natin siya gaano narinig. Telling us that the sound is chopped, Aissata. And now you are muted. And if you can briefly repeat because the interpreters couldn't hear you. Aissata, your microphone is muted. I don't think that the interpreters are able to
hear you. I see you are speaking, but you are muted. Sister Aizata. Okay, it's a pity that we are having problems with the sound from Aizata's end. So, nagkakaroon tayo ng problema sa mula sa panig ni Aizata. To not waste more time, we're going to try to go back to Aizata one more time. Kung hindi masayang yung oras natin, balikan na lang natin si Aizata mamaya. If we are able, if not, I'm afraid we will have to continue to the next. Tingnan natin kung maaari natin siyang ma-connect. Iniinuan at kinalulungkot ko at kailangan na nating pumunta sa susunod na bahagi na question and answer. Okay. Unfortunately, it seems that it's not working, Aizata. So we will have to move on to the next section because time is running. Now we are sa susunod na bahagi kasi nauubos na yung oras. questions and answers, comments So ngayon, to everyone. buksan na natin ang bahagi kung saan pwede tayong magtanong at pwede nating sagutin. So inaanyayahan ko lahat ng mga panauhin ay Abrimos el micrófono para preguntas, comentarios. Hola. Sí. Hola. Hello, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Yes. So, narinig niyo po ba ako? Oo, narinig ka. Yo estoy escuchándoles desde Valencia, España. Formo parte de una asociación de trabajadoras de hogar y cuidados desde hace 5 años. Okay, nakikinig mula sa Espanya. Enhorabuena a las compañeras que Isang han bahagi ng participado a union, nivel mundial. Darles las gracias en primer lugar por todo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones, las mujeres dentro de las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados de América Latina y en todo el mundo en general. Organisasyon para sa mga a mí se me abre una nueva espejo, una nueva perspectiva con respecto al tema tratado del cambio climático y cómo nos afecta, ¿no? Y creo que es necesario incluirlo dentro de nuestra agenda para trabajarlo de la manera en que las compañeras lo dicen y siendo conscientes de ello. Sama sa ating agenda yung epekto ng pagbabago ng klima. Que a veces creemos que por ser países desarrollados nais ko lang idagdag mula sa Espanya sa aming pananaw dito dahil tulad ng mga bansa na mayroong maunlad na bansa, medyo isasagawa namin ang aming mga karapatang pantao. Ngunit hindi sa lahat ng panahon. Kasi mga kasambahay dito, minsan lumalampas, umaabot ng 60 hanggang 80 oras ang nagtatrabaho sa isang linggo. So, parang normal lang ito, ngunit kinakailangan baguhin ng Espanya to. Donde creó estos incipientes derechos laborales. La mayoría, el 95% de las trabajadoras de hogar na ipinanakalan nila to noong 2011 na itatag ang oras ng pagtatrabaho dito. Karamihan sa mga kasambahay dito sa Espanya ay mga kababaihan. At ang kalahati sa kanila ay mga migranteng manggagawa. También nos vemos, bueno, están ahí incluidas, ¿no? Bueno, no están incluidas, por eso decimos que somos muchas más. También may mga iba pa na nilalakad pa yung mga papeles nila
Kaya nasabi ko na kalahati, 50% sa mga manggagawang kasambahay dito ay mga migranteng manggagawang kasambahay. Yes, yes, we can hear you. De acuerdo. Entonces, la ley de extranjería permite que una persona pueda durar 3 años en situación administrativa irregular o más de esos 3 años, lo que quiere decir que las personas, la ciudadanía en general, hace que se vulneren los derechos May mga ibang pangyayari pa na may mga tao na umaabot pa ng 3 taon bago makuha yung kanilang papeles. Kaya napakadaling abusuhin o ilabagin ang mga karapatan ng mga manggagawang ito dahil wala pa sila mga wastong papel. Kaya napakadaling labagin ang kanilang mga karapatan at yung ibang patakaran na may kaugnay dito. Maraming salamat, kapatid mula sa Espanya. Ipagpaumanhin mo, hindi ko nakikita yung pangalan mo dito sa aking screen. So mayroon dito, komento, mga mensahe mula sa chat box. Salamat Lilian sa iyong pagtatanghal na nagpapakita sa atin sa mga usapin ng paghahawak ng chemical na may kaugnay dito sa ating trabaho. Yes, go ahead, Marcela. Okay, I don't see Marcela's hand anymore. Perhaps we can move on to the next question in the chat box, and we're going to see if Marcela wants to come back. No te entiendo lo que me estás diciendo. Que si tengo alguna pregunta. Yes, Marcela, I saw your hand raised. Ako na nag-raise hand ka. Okay, it seems that is not a question. So in the chat box, we have Hindi na wala yata siyang tanong. So mayroong tanong sa chat box mula kay Yoshimura. So perhaps Lilian, Miriam. Inanyayahan natin si Lilian o si Miriam. En el caso de Citradonza, sindicato de trabajadoras. So sa kaso ng aming lugar, en el caso de Citradonza, Guatemala, apoyamos a las mujeres desde un área legal, un área de formación. Suportahan namin mga kababaihan. Un área humanitaria. Pagbibigyan ng pagsasanay. At nagawa kami ng pagsusuri, pagsasaliksik at pag-alaman namin na nangangailangan ng mga kababaihan ng gamot. At sa survey na ito, napag-alaman natin yung mga kababaihan ay kinakailangan magkaroon ng pagsasanay sa kaligtasan, seguridad at para sa proteksyon. Kinakailangan magkaroon ng kaligtasan o seguridad mula sa karahasan. So tinutulungan din namin sila sa kanilang karapatang pantao at karapatang pangmanggagawa. Tinutulungan namin sila sa mga paghahabol o mga claims doon sa ministeryo para sa mga kasong nagkaroon ng karahasan, mga biktima, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho na wala pa sa wastong edad. Like a second part of the same question that says, are there effective Merong pangalawang bahagi ang tanong na ito. Kung mayroon bang suporta mula sa international o sibil na samahan? Hello again. Hi. Yeah, from us here in Lebanon, as a co-founder of Mula sa amin dito sa Lebanon, bilang isa sa mga tatag ng Alliance ng mga Domestic Worker, sinusuportahan din namin ang aming mga kapwa kasambahay sa mga humanitarian aid sa pagbabahagi ng mga relief goods, mga gamot,
mga diapers, mga lampin, mga gatas pambata para sa mga migranteng kasambahay na mayroong mga anak dito sa Lebanon. Kami rin, bilang mga migranteng kasambahay, kami rin ay nagbibigay ng pagdalo ng workshop, pagsasanay, at pagbabahagi ng kamalayan sa mga migranteng kasambahay mula sa iba't ibang nasyonalidad. Ayan yung mga bagay na aming ginagawa dito sa Lebanon. Maraming salamat. Miriam? I am looking if Sister Lima? Yeah. In India too, we support the domestic Sa workers, India rin, especially during this COVID period. sinusuportahan namin ang mga Migrant kasambahay, workers in the lalong-lalo na city sa panahon ng were COVID much ngayon. more safer because they Ang were mga within their kasambahay, families, staying 24 hours. Safer in the means sila they ay were mas safer ligtas dahil nasa loob outside, lang but sila they ng were bahay ng 24 hours kanilang they were amo overworked. at mas ligtas sila. They didn't need So any sa mga help naka-stay by out, sila other ay workers, nasa labas. migrant workers. Like Yung mga tinatawag nating interdistrict from migrant rural workers, areas to lalong tulad na ni Janky na kailangan domestic pang workers maglakbay who are mula the sa members of probinsya papunta WWF sa syudad. got lot of humanitarian aid. So The first wave, ang the second wave also, we could manage to support them with dry rations, masks, and medicines. ay binibigyan namin sila ng mga rasyon, mga mask, mga gamot. Any chronic disease were supported around Pag sila ay nahawaan ng mga 70,000 nakakawang domestic sakit workers o were nakamamatay na supported sakit. all over India in 16 So states. ating sinusuportahan ang mga kapwa kasambahay natin na Climate change, the migrant workers nagtatrabaho are much sa more Timog affected, India. interstate migrant workers, because they most of So them ang are pagbabago ng klima tribal beds, and the tribals are ay in a nagbibigay way epekto sa mga migrante o mga kasambahay from their villages by na these galing sa corporate lumad. companies, and the government allows it to happen, and the trees are Dahil ang mga being kumpanyang, malalaking and kumpanya their livelihood is ay snatched hinahayaan lang ng pamahalaan na for them. putol ang mga Whenever we do the placement, punong there is kahoy. a lot of trafficking happening due to climate change, and also due to this So coronavirus. dahil sa Children stop going to pagbabago school. ng Young klima at children are just dahil being sa trafficked virus, and sent to the ang cities. daming mga bata na That is very painful to hindi see. na nakapag-aaral. Kaya nakita Indeed. kaya may usapin din sa Thank trafficking. you, Sister Lima. I think we have time for one more question. And it's, So as the tingin ko question may is, oras pa tayo how para is sa the isang tanong. support of trade unions to domestic workers when So we are talking about paano all these ang suporta different ng problems that trade is union sa being mga discussed domestic here? workers? Anyone? Miriam, Sister Lima, Lilian? The support of trade unions. Go ahead. Yeah. Suporta ng mga trade union. Actually, in Lebanon, the support that we Dito have sa amin sa is, Lebanon, we are very ang mga thankful suporta to na IDWF. meron sa amin, They really support kami ay us nagpapasalamat sa with IDWF dahil sinusuportahan talaga nila kami dito sa Lebanon, aid and lalong-lalo na sa tulong na pang mga humanitarian aid, mga pagbibigay ng pagkakataon sa amin, makadalo sa workshop at pagpapakalat ng kamalayan sa mga kasambahayan. Lalong-lalo na sa krisis na kinakaharap namin sa COVID-19 dito sa Lebanon. So kami ay nagpapasalamat talaga sa IWF. Thank you, Miriam. I have some comments here on the chat. So mayroon tayong komento mula sa chat. So marami nagpapasalamat sa mga tagapagsalita natin dahil sa kanila mga napaka-interesanteng mga pagtatanghal. Lalong-lalo na yung mga kakulangan sa tubig at ang pagkapribado ng supply ng tubig. So karamihan sa amin ay talagang kinakaharap itong hamon ng kakulangan sa tubig sa aming trabaho na isa sa mga pinakapangunahing kailangan bilang isang tao.
speakers to see the congratulations and the thank you notes to all of you for your Inaanyayahan ko ang ating presentations. mga Now tagapagsalita na we tingnan din are mga going papuri to move para sa inyo. to our next speaker, who is going to give us the perspective coming from a very important social movement that is addressing Tayo ay pupunta ngayon sa susunod nating tagapagsalita para ilahad sa atin ang pananaw o perspektibo. Napakahalaga din. Siya ay si Marisa. Siya ay mula sa Global Waste what is and how is the waste management and the possible and the different So tingnan natin possibilities kung for ano yung collaboration pamamahala sa mga basura and the movement of waste speakers. at ano ang maaaring magiging collaboration ng domestic workers movement at dito rin sa Buenos días, muchas gracias. kanilang kilusan. Magandang umaga. Salamat. Acá y poder compartir con todas estas mujeres. Nagagalak ako dito ako ngayon at upang ibahagi aking gawain sa mga kababaihang ito na may kahanga-hanga talagang gawa. So, nais kong ibanggitin sa inyo ang tungkol sa trabaho. Napaka-karaniwan ito sa mga dahil tayo mga kababaihan, tayo yung mga gawa ng mga trabahong yan. Ang mga tungkuling ito ay karamihan walang bayad. At isa ito sa mga hamon na pinakaharap natin, mga kababaihan. Kailangan pagpatatagin natin ang mga kababaihan ng ating laban. Paano? Lalong-lalo na sa kapitalismo, sa panlipunan, at sa mga usapin na pangkapaligiran. At nakikinig ako sa ating conference kung ano yung ginagawa nila. At nakikinig ako at alam ko na hindi talaga ako iba sa mga tagapagsalita nandito ngayon. Sa gusto ko silang tawagin manggagawa. Gusto kong tawagin ang manggagawa at mga tagapagsalita ng kapaligiran. Ang dami pa nating dapat marating at makamit. Ang ating planeta at ang ating karaniwang tahanan at ang ating mga manggagawa ay nag-aalaga sa mga individual na sambahayan. Mga kababaihang manggagawa ay nagbibigay ng serbisyo sa komunidad. Bilang sa posisyon ko bilang isang tagapagsalita ng kapaligiran. Kahit ako ay isang promoter ng kapaligiran, kasi yung napakahalaga ng lahat ng bagay ginagawa bawat araw ng buhay. Tayo magising, tayo naghahanda ng pagkain, inaalagaan natin ang pamilya natin, at lumalabas tayo, hinahatid natin yung anak natin sa paaralan. At ang araw-araw, ang gawain pang araw-araw ay umpisa pagkatapos. Karamihan sa ating mga kasamahan, dinadala nila ang kanilang sa mga double shift school para hindi na sila kailangan bumalik pa upang kumain ng tanghalian sa bahay. At tayo ay lumalabas, pumupunta tayo sa lungsod, hahanap tayo ng pwedeng i-resiklo, at pagbalik natin sa bahay, puno na yung ating cart. Balik tayo ulit sa labas hanggang sa susunduin natin yung mga anak natin sa kanilang paaralan. Babalik tayo sa bahay.
Magkahanda ulit tayo ng pagkain. Aligaan yung mga anak. Gagawa tayo ng mga gawaing pambahay. So, ibig sabihin walang pinagkaiba ang isang manggagawa sa iba pang manggagawa. Kasi ganoon din naman, mag-aalaga tayo ng mga anak natin pagkatapos ng napakahabang araw sa trabaho. Napansin nyo rin siguro, hindi ako nagpapanggit ng asawa dahil lahat ng ating mga kasamahan ay mga pinuno ng tahanan. Kasi hindi pa naipabahagi yung trabaho natin dahil dodoble ito. Tapos tulak ng kariton. Siyempre, napapagod din yung katawan ko. Katawan ko nagsasabi sa akin na medyo pahirap na ng pahirap ang pagtutulak ng kariton. At dyan ako nag-umpisa na magturo ng tinuturo ko yung kahalagahan ng pagpulot ng mga basura. So, in-apply ko aking pag-alam ko sa bilang isang tagapulot ng mga kalat. Mayroon ako sapat na oras na makabalik sa bahay at alagaan ng mga bagay-bagay. Aking anak ay nasa wastong edad na rin, anak na babae, at mayroon na rin siyang anak. May mga apo na rin. Gamit ko yung oras na yun. Ginagamit ko dati na dati ginagawa ko wala akong oras para gawin yung mga bagay na to, pero ngayon pwede ko nang gawin dahil yung pag-aaral. Napakahalaga nito hindi lang para sa akin at para na rin sa ibang tao na pwede pang tumulong sa atin. Las compañeras cartoneras que también están organizadas y que están trabajando So kami mga waste pickers o mga tagapulot ng kalat también tienen esta facilidad, ¿no? Tienen la facilidad de tener un din sa horario fijo, de kooperatibo. poder volver a su casa. Siempre tenemos que hacer las tareas del hogar, pero Meron tayong ya nos podemos nakapalaging organizar de otra schedule. manera. Nakakauwi tayo at makakagawa pa tayo ng mga ibang mga gawaing pambahay. Vuelvo a decir, no hay diferencia. Kaya nating organisa ating sarili sa ibang paraan. Todas luchamos para dignificarnos. So, Por una ulitin igualdad ko de lang derechos pinagkaiba ng ating mga económicos. trabaho. Lahat tayo ay nakikipaglaban para sa isang disenteng trabaho. Pinaglalaban natin ating mga karapatan. Sa puntong ito, nais kong banggitin ang mga gawang ginagawa ng ating union na binubuo ng kakaibang sangay, branches, dito sa panlipunan at komunidad na gawain. At ang karamihan sa kanila ay mga waste pickers o so, pangalagaan nila ang tungkulin na hindi naman binabayaran. At lalong-lalo na nung nagka-pandemya, nakikinig ako sa mga ibang tagapagsalita na nabanggit ng pandemya. Na tayo ay tinamaan talaga ng pandemya. Lubha tayong tinamaan ng pandemya. Yung kalusugan natin, yung ating ekonomiya, nasasaktan at tinamaan din ng gusto yung mga kapahiyan. Dahil kapag lalabas tayo, ibig sabihin, napapabayaan natin ang mga gawaing naiiwan natin. So, tayo rin ay hindi nakakalabas at dahil sa mga restriksyon at naapektuhan hindi lang yung kalusugan natin, ngunit pati na rin yung kaisipan. Kasamahan natin mula sa panlipunan at pangkomunidad,
cuales nagka-pandemya, tal vez sila ay nagtatrabaho sa mga pandemia atendían a 50, lutuan. 60 familias y durante la pandemia se llegó a atender hasta Nung 200, wala pang 250 pandemya, mga familias, nasa lo cual 50 hacía que estas pamilya compañeras ang tuvieran una carga nung muy nagka-pandemya pesada, pero ellas estaban ahí ay preparando mas dumami yung los alagaan nila. alimentos para las Ibig personas que estaban sabihin aisladas, na yung para poder kasamahan natin ito llevarlos ay a las napakabigat personas que na ng siempre kanilang iban a ginagawa retirar, ¿no? pasan-pasan. sus alimentos porque Pero estaban nandyan en sila una para tumulong sa situación mga taong nasa isolation. difícil y Nagbibigay sila ahí mga estaban ellas. pagkain para sa mga tao nasa isolation. Durante Palagi todos silang los nandyan, días palagi silang tumutulong sin pandemia, estas compañeras también kada araw. se ocupan Kahit wala pang pandemya, de los hijos e hijas, ¿no? inaalagaan ng Colaborando ating kasamahan con la ang merienda, pero también bata nila, mga acompañándolo anak nila. muchas veces con las tareas de escolares, Sila ay también trabaho sa con la pamagitan ng paghahanda ng recreación de los pagkain, chicos mientras esperan que sus madres o sus padres kasama na rin vuelvan. yung mga Esas compañeras también gawain sa acompañan paral. muchas veces a las Gumagawa pa sila vecinas, ng mga las cuales son bagay sa paglilibang sa mga víctimas bata. de violencia, Para rin sa las mga kasamahan na acompañan nagbibigay ng suporta sa kanilang mga apoyándolas y buscándola, kapitbahay buscar na biktima soluciones. ng karahasan. O sea, esas compañeras At hacen sila ay un nagbibigay ng gran tulong trabajo que muchas veces at nagbibigay ng no se ve, tumutulong no se na visibiliza, al igual masolusyonan que ang el problema. trabajo de las empleadas domésticas, el trabajo de las So, cartoneras, de las promotoras. nagtatrabaho talaga ang ating kasamahan ng Y napaka-natatanging usted mga piensa gawain. de que esto es necesario acompañar, ¿no? Talaga nito. Porque esta lucha, este reconocimiento de Talaga tareas rin de cuidado en nasuportahan ito general que hacen las mujeres, hay que dahil reconocerlas. pagkilala sa mga gawaing pag-aalaga na ginagawa ng Y se ha kababaihan pensado en na la kailangan creación talaga itong pagbigyan pansin de un at salario pakilala. básico universal que puedan cobrar todas estas mujeres que hacen tareas So, de cuidado, nag-iisip kami ng por lo menos hasta el momento en bubuo ng isang que puedan tener minimum un na sahod salario, lo que nosotros na llamamos un pwedeng salario en blanco, un salario formal, kitain ¿no? ng Que mga corresponde a babaeng las gumagawa tareas que ng ellas realizan. gawaing pag-aalaga. So, Y ito isa itong terminando, no sahod quiero quitar mismo mucho el tiempo, entiendo na que parang como katumbas ng cartoneras, como kanilang mga promotoras ambientales, podemos ginagawang unir con tungkulin. las compañeras trabajadoras At nais kong domésticas banggitin un bilang isang círculo tagapulot ng kalat, en el cual nosotras tagapagtaguyod ng podemos kapaligiran, aportarles, enseñarles la separación en na origen, mayroon todo tayong lo que es isang el tema del koneksyon, reciclado, mayroon para que tayong ellas puedan llevarlo a las isang casas, common ¿no? En las ugnayan casas bilang particulares, mga y manggagawa. así ellas también estén colaborando con el Mga tema del iba-ibang reciclado, que es aspeto muy ng importante. El reciclado es pagkapaligiran una de las partes en las cuales na maaari nilang se puede combatir may ambag las sa distintas pagre-resiklo. problemáticas Napakahalaga ambientales talaga que nito. hay. El cambio climático realmente Maaari nating acentúa labanan ng mga muy iba-ibang usapin fuerte, ¿no? Por sa todo lo de pagbabago ng klima. el tema de Alam natin na yung inundaciones, pagbabago ng klima o climate change ay migraciones, napakalubha. que como decían antes también Ito yung nagdudulot ng mga baha, el cambio climático afecta más tulad del ng nabanggit 80% kanina, na naapektuhan de mujeres, ¿no? Entonces, ahí higit pa estamos sa 80% siendo ng vulnerables babahan. ante ese cambio climático y es necesario unirnos, ¿no? Unirnos todos en esa Dito lucha tayo medyo de pensar, vuelvo nalagay a sa decir, alanganin. de pensar Kaya kinakailangan natin un magkaisa, medio ambiente que tenga una kinakailangan natin condición palakasin ang social ating pwersa. necesario para todos, para todas las mujeres, para poder Pwede nating convivir umpisahan en un ang ambiente más isang sano. kapaligiran Y nosotros na tenemos mayroong como mujeres ese komunidad potencial na de nagkakaisa. poder brindar y dar una lucha muy fuerte. Tayong potensyal bilang kababaihan. Y vuelvo a decir, no hay diferencias entre nuestros Maghandog trabajos at y entonces podemos mucho mejor lumaban tayo poder na estar isang vinculadas napakahusay na y laban. hacer So un ito yung trabajo en común entre todas. ginagawa natin, pati na yung mga kasamahan nating kasambahay. So tayo ay Thank you so magkakaisa. much, compañera Marisa. Thank you so much for showing us the strong similarities of the issues that Salamat sa our pagpapakita sa atin movements share, sa mga but not only na showing us how these pagkakaparehas issues affect ng us ating mga deeply, but the issue. similarities in the Hindi ways lamang that sa mga our issue, movements fight hindi back, ang the pagkakaparehas similarities that we have ng in the ways that ginagawa we ng ating mga envision kilusan. political action and how
mga pagkakaparehas na ang ating mga ambisyon para magkaroon ng aksyon mula sa mga politiko. Magkaroon tayo ng mas patas na kondisyon sa kapaligiran, kondisyon ng paggawa. Sa akin ito ay napaka-parehas mga sa gawain natin at nagpapahiwatig ito ng pagkakaisa ng mga manggagawang sambahay. Kaugnay dito, tayo ay matatapos na, malapit na tayo matapos. Anyayahan po si Presidente natin kung bigyan tayo ng isang pangwakas na mga salita. Si Presidente, Pangulo Myrtle. So, siyo ng... I think I'm very impressed with most of the speakers. I'm impressed with So, kami sa ating mga tagapagsalita, ako ay nagagalak talaga. Ako ay humahanga. Lahat ng mga bagay na alam natin at mga nabanggit natin kung paano na-apekto sa buhay natin ang pagbabago ng klima. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng kahirapan, kawalang patas, at iba-iba pang mga hamon. Pati na yung pagkain, tubig, ang daming apektuhan ng pagbabago ng klima. Ngayon pa man, kinakailangan nating tingnan ang mga programa, kinakailangan natin gumawa ng mga programa, ang subukang unawain tulad ng mga issue sa COVID-19. Ang gagawin natin ngayon, tiyakin natin na ating mga pinuno natin ay mayroong kakayahan upang maintindihan kung ano yung nagiging epekto ng pagbabago ng klima sa atin, yung global warming. Apektuhan ito ang buhay natin, yung tahanan, pamilya, at trabaho natin. Kung ilalagay natin sa madaling salita na naapektuhan ng pagbabago ng klima ang ating hanap buhay, pamumuhay, pagtatrabaho. So mas madali itong maintindihan at magkaroon tayo ng programa na may ayos ang mga usapin na at tumutukoy sa climate change. So pumunta tayo doon, maging lumahok tayo. Kinakailangan kasi kapag nahimok tayo, kahit pag nagkaroon tayo ng boses at nahimok tayo, pwede nating banggitin na kinakailangan nating kumilos. Kinakailangan nating tugunan ito. Ang dami pa nating hindi alam. Kasi lagi nating tinitira ang mga labor issue. Ngunit ang climate change ay isa ring labor issue. Maraming salamat, Adriana, sa pamamaraan na pagsasagawa niyo dito. Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita. So ito yung dapat natin tandaan. So habang tayo ay umuusad sa panibagong mundo, kinakailangan maunawaan din ng ating mga kasamahan, ng mga kasambahay, kung paano naapektuhan yung buhay natin sa climate change. Maraming salamat sa lahat. At naway makita-kita tayong lahat sa hinaharap. So maraming salamat sa lahat. So mabuhay ang mga domestic worker, ang mga waste picker o yung mga tagapulot ng kalat. Mabuhay po kayo.
Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Maraming salamat sa ating mga kasamahan at sa ating mga tagapagsalita. Maraming salamat. I guess nobody wants to leave, as it usually happens in our events. You can say goodbye in the chat. And we thank you all again. And let's keep fighting back, knowing that we are not alone, knowing that we are more, knowing that we are stronger together when we are united. Gracias.